sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa iyo at sa lahat ng nakatutok ngayon sa inyong YouTube channel para pakinggan ang aking kwento. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Rodel. 39 years old na ako sa ngayon. May asawa at 4 na anak na pawang mga babae. Nakatira dito sa Elysian, Marulas, Valenzuela City at nagtatrabaho bilang security guard na naka-assign sa isang mall sa Caloocan City. Napasulat ako sa inyo kasi gusto kong mag-share ng aking kwentong kababalaghan na totoong nangyari sa akin. May malaking pitak sa puso ko ang mga matatanda. Siguro ay dahil lumaki ako sa kalinga at gabay ng aking mga lolo't lola. Magmula kasi nung ako'y musmus pa lamang, ay sila na ang umaagapay sa aming paglaki ng mga kapatid ko. Dahil nasa Maynila ang aming mga magulang upang magtrabaho. Papa Dudut, buong buhay ko ay doon na ako nakatira sa lumang bahay ng aking lolo. Kaya halos memoryado ko na ang bawat sulok ng bahay. Napapaligiran ng mga naglalakihan at matatandang puno ng mangga, santol, ipil-ipil at iba pa na nagkukubli at nagbibigay ng kakaibang aura sa bahay. Ang aming bahay ay may tuturing na isa sa mga pinakaluma sa aming barangay. Maliit pa daw ang aking lolo nang itayo ang bahay namin taong 1950s. Mga matitibay na itim na kahoy ang gamit upang maitayo ang 2 palapag na bahay sa malawak na solar na minana pa ng aking lolo sa kanyang mga magulang. Marami na ding bagyo at kalamidad ang sumubok na pabagsakin ang bahay, ngunit nanatili pa rin po itong nakatayo at matatag. Piping saksi ang lumang bahay na yon sa mga malulungkot at masasayang pangyayari sa mga taong nanirahan doon. May mga narinig akong kwentong katatakutan sa mga taong bumibisita at nakikituloy sa bahay namin. Kasi may kapre sa mangga sa likod, may babae na nagpaparamdam sa isa sa mga kwarto sa itaas at kung ano-ano pa na ipinagkikibit balikat lang namin. Ipagdasal na lang daw at huwag nang pansinin dahil ang importante ay hindi naman nananakit, sabi ng aking lolo. Hindi naman ako matatakotin kahit na ilang beses na rin akong nakaranas ng kababalaghan sa pagtira ko sa dormitoryo. Ngunit ni hindi pumasok sa isipan ko na makakaranas din ako ng kababalaghan sa tahanang kumanlong sa akin mula nung ako'y isinilang. Samantala nagsimula ito nang magkaroon ako ng sleep paralysis isang hapon. Katunayan, ilang beses na rin akong nagkaroon ng sleep paralysis simula nung tumungtong ako sa edad na 13. Pero ito yung pinaka natakot ako. I-discuss ko muna sa inyo, Papa Dudut, yung sleep paralysis ko. Yung hindi ko alam na tulog na pala ako kasi naririnig ko pa yung mga ingay sa paligid ko. Nakikita ko yung sarili ko na nakahiga lang. Parang nagpapaantok, ganon. Malalaman ko na lamang natulog ako pag hindi na ako makagalaw. Kapag hindi na ako makagalaw ay pinipilit ko na igalaw yung mga daliri ko sa paa at kamay para magising ako.
Kaya madalas ay hindi ako natutulog pag wala akong pasok kasi baka ma-sleep paralysis ako. Pero isang hapon ng Sabado, wala akong pasok sa eskwelahan. At bilang isang easy-go-lucky na teenager, mas pinilit ko na magpahinga. Past 2 p.m. noon, nakahiga lang ako sa kama. Nagmumuni-muni at narinig ko pa yung mga ingay at mga tao sa labas na nag-uusap-usap. Nakatagilid ako noon tapos ay tumihaya ako ng higa. Pero mga ilang segundo ang lumipas ay hindi na ako makagalaw. Pinipilit ko nang igalaw ang mga daliri ko sa kamay at paa kaso wala. Pinikit ko yung mga mata ko. Pagdilat ko ay may babae na nasa uluhan ko na may katandaan na dahil sa puti na buhok nito. Sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko kaso hindi ko maaninag ang itsura kasi malabo. Nagsalita siya. Sabi niya akala ko ay tulog ka na. Sabay lipat sa paanan ko. Ramdam ko yung galaw ng kama paglipat niya sa pwesto sa paanan ko. Tapos ay nakatagilid siyang umupo sa paanan ko. Nagsimula siyang tumawa hanggang yung tawa ay naging pang horror movie. Yung parang tunog ng makalumang pinto pag binubuksan at sinasarado. Ganon yung tunog ng tawa niya. Pumikit ako at parang unti-unting lumalapit yung tunog sa akin. Kaya pinilit ko na igalaw ang mga daliri ko sa paa at kamay. Nagalaw ko yung paa ko pero yung kalahati ng katawan ko ay hindi ko pa maigalaw. Para na itong paralisado. Hindi nga nagtagal ay nagawa kong igalaw ang mga daliri ko sa magkabilang kamay papadudot. Nagising ako at nagulat muntik na akong mahulog sa kama. Bumangon ako at pinilit nang hindi humiga kasi baka makatulog na naman ako nang hindi ko namamalayan. Lumabas ako ng kwarto at pumunta ako ng sala at doon ay nakita ko sina mama at tita Mideng na nag-uusap tungkol sa isa nilang kamag-anak na kamamatay lang. Pero tumigil ang usapan nila nang makita nila ako. Anong nangyari sa iyo, Rodel? Nagtatakang wika ni mama nang mapansin niyang pawis na pawis ako at takot na takot. Mapagising ko po kanina. Nakita po kong multo ng babae sa kwarto ko. Tapos hindi ko maigalaw kanina ang buong katawan ko. Sumbong ko habang naiiyak. Sleep paralysis na nangyari sa iyo, Rodel. Wika naman ni Tita Mideng. Nakita mo ba yung itsura ng babaeng nagpakita sa iyo? Maya-maya'y tanong niya sa akin. Hindi po. Malabo po kasi ang mukha niya. Pero parang kasing edad niya po siya. Sagot ko naman. Nagkatinginan lamang noon ang mama ko at si Tita Mideng. Pagkatapos noon ay hindi na sila nagsalita patungkol sa karanasan ko. Inutusan lang ako ni mama na maligo tapos ay kumain ng merienda. Baka raw kasi nagugutom lamang ako. Kaya ako nagkaroon ng sleep paralysis. Sinunod ko naman si mama, naligo ako at kumain ng merienda. Pero pagsapit ng gabi ay naroroon pa rin ang takot ko sa dibdib. Na kapag sinubukan ko ulit na matulog ay mangyayari ulit sa akin yung tinatawag na sleep paralysis. Sinikap kong huwag matulog sa pamamagitan ng paglalaro noon ng computer games sa loob ng kwarto ko. Pero pagsapit ng alas 4 ay nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Buti na lamang at hindi ako nagkaroon ng sleep paralysis ng mga sandaling yon. Samantala lumipas ang ilang buwan ay nakalimutan ko na yung naranasan kong sleep paralysis. Ngunit isang araw ay kinausap ako ni mama na kailangan daw niyang umuwi ng probinsya dahil kailangan daw siya ni Lolo Ipe. Kaya noong araw ding yon ay umalis siya at iniwan ako noon sa pangangalaga ni Tita Mideng. Unang gabi ay wala si mama, nanood lamang kami ng TV ni Tita Mideng. Inabot kami ng hating gabi sa panonood ng isang palabas sa telebisyon. Nakaupo siya sa mahabang sofa na malapit sa nakabukas na bintana sa likod ko habang nasa pang-isahang upuan naman ako, nakaupo na malapit sa telebisyon. Habang abala akong nanonood ay bigla akong kinilabit ng tiyahin ko kaya lumingon ako sa kanya. Nagtataka ako sa nakita kong ekspresyon sa mukha niya. Tila ibinabad sa suka ang mukha niya sa sobrang putla. Nalalamig din ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. Daig pa ang yelo.
Inaya niya akong umakyat at agad na sinunod ko naman. Sa isip ko habang tahimik kaming umaakyat ay baka masama ang pakiramdam niya. Nasa itaas na kami at naghahanda ng matulog nang ikwento niya ang kanyang nakita. Habang abala daw ako nanonood ay naramdaman niyang may malamig na hanging dumampi sa likuran niya. Kaya lumingon siya. Halos hindi siya makahinga sa kanyang nakita. Sa nakabukas na bintana ay nakita niyang may kalahating katawan na nakasandig at base sa damit na nakita niya ay babae yon. Tila daw makaluma ang suot at nakaagaw sa atensyon niya ang singsing na nakasuot sa daliri ng babae dahil nakalaylay ang kamay nito. Magkahalong takot at pagtataka ang naramdaman ko, Papa Dudut. Imposible namang nakikinood ang babae na yon dahil hating gabi na at may mga aso kami na siguradong kakahol kapag may pumasok sa aming bakuran. Kaya't sino ang babaeng yon na nakita ng tiyahin ko? Lumipas nga ang 1 linggo at hindi pa rin noon umuwi si Mama. Ang buong akala ko ay magiging normal ang araw ko. Ni hindi ko na paghandaan na makakaranas pala ako ng kababalaghan ng araw na yon. Isang hapon yon habang ako'y naglilinis sa itaas at nagbubunot ng sahig. 2 silid ang naroon at may malaking sala na ang sahig ay makinis na tabla. Tahimik akong nililigpit ang mga kalat at nilalagay sa isang lumang aparador. Nang matumbang walis tambo na nakasandig sa dingding kaya lumapit ako at pinulot ko yon. Pagyuko ko ay may nakita kong nakatayo sa likod ko na tanging laylayan ng mahaba niyang damit ang nakita ko. Tumayo agad ako at lumingon sa likod ko ngunit wala akong nakita. Umahon ang takot sa dibdib ko ngunit inisip ko na baka yung kapatid kong babae ang nakita ko at pinaglalaruan lamang ako. Pumasok ako sa silid na ayon sa lolo ko ay silid ng ina niya upang tingnan kung nandun ang kapatid ko ngunit wala akong nakita. Natigil ang paghakbang ko. Palabas sa paglingon ko sa bintana ng silid ay may nakita akong kamay na humawi sa kortina. Nanunuyo at nangungulubot na kamay yon. Hindi ko nakita ang mukha niya dahil natatakpan ng mahaba niyang buhok na puro puti na. Ngunit naagaw ang atensyon ko sa singsing sa daliri niya. Parehas na parehas sa inilalarawan ng tiyahin ko. Hanggang sa may rumihistro sa alaala ko. Ito rin yung babaeng nagpakita sa akin noong magkaroon ako ng sleep paralysis. Dahil sa naisip ko ay agad akong tumakbo pababa sa hagdanan na halos liparin ko na ang mga baitang. Nakasalubong ko pa ang kapatid ko na nagtataka sa aktwasyon ko at nakakunot ang noo. Agad ako nagtungo sa kusina habang pilit na hinahabol ko ang hininga. Sino ang babaeng nakita ko? Mamayang kaunti ay lumabas ako at doon ay nakita ko si Tita Medeng na naglalaba. Tita, may nakita ko matandang babae doon sa kwarto. Nagtaka naman syempre ang tiyahin ko. Sino? Tanong niya sa akin. Natatandaan niyo ba yung ikinuwento niyo sa akin na nakita ninyo noon sa bintana habang nanonood tayo ng TV nung isang gabi? Parehong pareho po yung babaeng nakita ko sa babaeng dinescribe ninyo sa akin. May suot din po siyang singsing. Kwento ko. Namutla si Tita Medel sa kanyang narinig sa akin. Kaya hinila niya ako papasok ng bahay at pinuntahan namin ang kwarto kung saan ko nakita ang matandang babae. Papadudot pagpasok pa lang namin doon ay sumalubong na agad sa amin ang kakaibang lamig ng paligid. Pumasok pa kami sa loob dahil nakita naming bukas ang isang aparador. Sinarado ito ni Tita. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang bintana kung saan inayos niya ang mga kortina. Habang ako naman noon ay hindi mapakali dahil ramdam na ramdam ko pa rin ang presensya ng matandang babae. Hanggang sa may naramdaman na lamang akong humawak sa balikat ko na malamig na kamay. Nakita ko sa aking peripheral vision na kamay ito ng matandang babae na may suot na singsing. Tumingin lamang ako kay Tita Medeng na noon ay nakaluhod at may sinisilip na kung ano sa ilalim ng kama. Tita, nandito siya, sigaw ko habang nanginginig sa takot. Nakita ko namang mabilis na tinanggal ng matandang babae ang kanyang kamay